Nag-react ang China sa naging desisyon ng Pilipinas na i-turn over ang ilan sa mga nadiskubring underwater drone sa ilang bahagi ng karagatan ng Pilipinas nitong mga nakarang buwan. Umpisa ng taong 2025, nabulabog ang buong Pilipinas dahil sa mga napaulat na nadiskubre ng mga mangingisdang Pilipino ang mga nasabing underwater drone na pinaniwalaang galing sa China na binabagsak naman ng mga nagdalakiang barko ng mga Chino na pumapasok sa karagatan ng ating bansa. Ayon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, sa kanilang unang investigasyon, dumalabas nga na galing mismo ito sa China dahil sa mga markings nito na nakitaan sa labas at loob mismo ng nasabing mga underwater drone. Para sa masusing investigasyon at pagsisiyasat, minabuti ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na i-turn over na lamang ito sa kalyado nitong bansa na Amerika. At noong March 14 lamang nang ipadala na sa Estados Unidos ang unang batch ng mga nasabing drone sa 12 kabuuan nito na nadiskubre sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang pangamba ng ilan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa San Pascual, Masbate, kung saan unang nadiskubre ang submersible drones ng kanilang mga mangingisda na nasasakupan ng Barangay Inarawan, sakop ng nasabing munisipalidad. Ayon kay Kenneth Brutal, kaakibat si Bicom President, sa naturang lugar na naghihintay rin sila ng resulta ng ginagawang investigasyon ng mga kinakukulan, lalo na sa mga forensic analyst. At magandang balita ito para sa kanila dahil sa pag-usad ng investigasyon, gayong nabalitaan na rin nila na nasa Amerika na ang mga nasabing drone para sa masusing pagsisiyasat dito. Dais umano nilang malaman kung ano ang pakay ng drone, lalo pa at ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng kanilang lugar na may nadiskubre ng ganitong bagay ang mga mangingisda. Ang 6-foot drone na gawa sa PVC at metal na pinaniwalaang galing China na natagpo ang palutang-lutang sa dagat ay lumilitaw na deactivated na. Lumabas din sa inisyal na assessment na ang drone ay isang remote-controlled electronic device na ginagamit sa communication at navigation. Sa kabilang banda, sinabi ng China na mananagot dito ang Pilipinas sa mga ginagawang pang-hype sa issue ng nasabing underwater drone. At kung ibinibintangan ito sa China, ninanais naman ito na i-turn over dapat mismo sa kanilang gobyerno at hindi sa Amerika. Dahil dito, magpapataw sila ng mga kaukulang parusa sa Pilipinas at ayon sa kanilang tagapagsalita na si Mao Ning, ipapatawag nila ang ambasador nito sa Beijing na si Jaime Florpros para magpaliwanag sa naging desisyon ng Pilipinas dahil sa pag-turn over nito sa Amerika. Dagdag pa nito na magpapatawag ng agarang pagtitipon ang Politburo Standing Committee ng China na siyang nangangasiwa sa external affairs ng bansa upang pag-usapan ang magiging parusa sa Pilipinas dahil sa magawa nitong pagsawalang bahala sa kanilang bansa. Wala pa naging payag ang Malacanang tungkol dito sa naging reaksyon ng China sa kanilang pagbabanta sa Pilipinas.